Nagsisimula ang pelikula na ipinapakita ang ilang US Navy SEALs na umaahon sa tubig na pinapatay ang ilang mga rebelde. Habang naglalakbay sila sa mga guho ng gusaling iyon at sa mga lansangan ng Aleppo, hinahanap nila ang isang tao. Nang makita nilang ligtas ang gusali, lumitaw si Agent Ritter at inutusan silang palayain ang isang hostage ng CIA na hawak ng mga sundalo ng gobyerno ng Syria. Pagkatapos makatanggap ng ilang maikling impormasyon mula kay Agent Ritter, inilipat ng pinuno ng koponan na si John Kelly ang kanyang koponan sa ibang bahagi ng bayan. Naglunsad sila ng pag-atake sa isang pinaghihinalaang gusali, at pinalaya ang mga bihag. Nang matapos nila ang misyon, kinapkapan ni Kelly ang mga bulsa ng isang patay na sundalong Syrian at natuklasan sa pamamagitan ng impormasyon sa kanyang telepono na siya ay isang dating sundalo ng hukbong Ruso. Hinihiling ni Agent Ritter na hayaan na niya ang bagay na ito, at kumilos sa lalong madaling panahon. Habang papaalis sila, isang Ruso ang nagpatama ng RPG sa kanila kaya si Kelly at ang kanyang pangkat ay naghanda sa pag-atake. Mabilis nilang nalaman na ang lugar ay hindi ligtas na kanlungan para sa mga puwersa ng Syria, ngunit sa halip ay isang imbakan ng armas ng Ruso. Sa oras ng mahirap na labanan, sila at ang mga napalaya na bihag ay tumakas papunta sa tuktok ng gusali, kung saan naghihintay sa kanila ang isang chopper. Pagsakay ng chopper, sinisisi ni Kelly si Ritter sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan sa kamay ng mga Ruso. Malapit na nilang pasabugin ang gusali kaya sila ay tumakas na. Pagkatapos, isa sa mga miyembro ng koponan ni Kelly na nagretiro kamakailan mula sa militar at gumugugol ng oras sa kanyang pamilya sa bahay ay nabangga ng isang van sa labas ng kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang retiradong miyembro ng koponan ang pinaslang sa kalsada ng ilang hindi kilalang mga salarin, kabilang sila sa mga sundalo na tumulong sa pagpapalaya sa hostage ng CIA sa Aleppo 3 taon na ang nakararaan. Sa gabi, habang si Kelly at ang kanyang asawa ay naghahanda ng matulog sa kanilang silid, iniwan niya ito saka pumunta sa sofa upang magmeryenda at makinig ng musika. Biglang namatay ang laptop, dahilan para mapagtanto niya na nawala ang kuryente sa kanyang bahay. Maya-maya nakarinig siya ng mga yabag na papalapit at ang pagbukas ng pinto, kaya't kinuha niya ang kanyang baril mula sa drawer at sinundan ang mga ito at natuklasan na maraming kriminal ang nakapasok sa kanyang tahanan. Pinatay nila ang kanyang buntis na asawa habang isa-isa niya silang pinapatay. Handa na siyang patayin ang huli nang siya ay nabaril at nasugatan, at nang naubusan ng bala ang umaatake tumakas siya paalis sa lugar. Gumapang si Kelly papunta sa kanyang kwarto upang makita ang kanyang asawa, ngunit wala na itong buhay at maya-maya lang ay dinala na siya sa ospital. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagising na rin siya at ang kanyang kapitan sa Navy SEAL na si Karen Greer ay bumisita sa kanya. Ipinahayag sa kanya ang tungkol sa mga pumatay sa kanyang asawa at 2 dating kasama sa koponan. Ipinagbigay alam din niya sa kanya ang mga hakbang sa seguridad para sa natitirang mga miyembro ng koponan. Sinabi niya sa kanya na ang mga umatake sa kanyang tahanan ay hindi mga ordinaryong tao o magnanakaw, kundi mga eksperto at pumunta sila doon dahil mayroon silang pakay. Hiniling niya na bigyan siya ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pagkakakilanlan ng mga umatake, ngunit sinabi ng kapitan na wala siyang alam at sa halip ay pinayuhan siyang magpahinga dahil iniimbestigahan na ang kaso. Sa wakas ay gumaling na si Kelly, at sumali sa isang pangkat ng mga espesyal na puwersa ng hukbo ng Amerika. Samantala, ang kalihim ng depensa ay nagtakda ng isang pagpupulong kasama ang mga ahente na sina Ritter at Karen. At sa panahon ng talakayan ay ipinaalam sa kanila ni Agent Ritter na ang mga umatake ay mga dating Russian soldier o Ruso. Sinasabi niya na sila ay mga sundalong Ruso at miyembro ng FSB ng Russian Federation, o Federal na Puwersang Panseguridad. Sinabi niya sa kalihim na sinalakay ni Kelly at ng kanyang mga tauhan ng FSB sa Aleppo ilang taon na ang nakalilipas upang palayain ang hostage ng CIA, at ang mga Ruso ay kumikilos bilang pagganti sa nangyari. Binanggit din niya sa kanila na nagpasya ang CIA na hindi gagawa ng anumang aksyon bilang tugon sa mga pangyayaring ito, at siya ay dumating sa conclusion na hindi sila magdudulot ng anumang mga problema sa mga sumalakay o sa Russia, at patuloy na nag-iimbestiga sa pangyayari. Bumalik si Karen kay Kelly pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya sa kanya na ang mga Ruso ang pumatay sa kanyang asawa at mga kasamahan. Sinabi din niya sa kanya na ihihinto ng CIA ang pagsisiyasat. Nagmagandang loob ang kapitan na ibigay sa kanya ang mga file ng kanilang mga passport facilitator sa Amerika, at si Andre ang tumulong sa kanila sa pagpasok sa bansang ito.
Nang hawak na niya ang mga kinakailangang impormasyon, ang bida ay agad na kumilos upang gumanti sa pagkamatay ng kanyang asawa at mga dating kasamahan. Sa sumunod na eksena, naglakad si Kelly papunta sa opisina ni Andre habang nagkukunwaring lasing ngunit pinigilan siya ng mga gwardya ni Andre at pinaalis. Sa kalaunan ang bida ay bumalik sa kanyang sasakyan, at nagpasya na sundan sila gamit ang kanyang sasakyan. Sa highway ay hinabol niya ang kotse ni Andre saka ito binangga sa maraming sasakyan. Hinarang ang sasakyan upang hindi makalabas rito si Andre, pagkatapos ay sinunog niya ang paligid ng kanyang sasakyan saka sumakay din dito. Pinagbantaan niya si Andre saka binaril sa binti upang ibunyag ang pagkakakilanlan ng ika-4 na miyembro ng pangkat ng Ruso. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sa wakas ay ipinahayag ni Andre na ang pangalan ay Viktor Rykov, at ng oras ding iyon ay lumabas ang bida sa sasakyan at hinuli ng mga pulis. Binisita ni Karen si Kelly sa bilangguan at ipinahayag niya sa kanya na siya ay nasa malubhang problema dahil sa pagpatay kay Andre. Ang lahat sa opisina ay masama ang loob sa kanyang ginawa, dahil ngayon ay kikilos na ang mga Ruso, gayunpaman sinabi niya sa kanya na papatayin niya ang lahat ng sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa. Sinabi din niya sa kapitan na may alam siya na hindi nila alam kaya kung gusto nilang malaman ang impormasyong iyon, dapat nila siyang palayain sa kulungan. Nang bumalik si Kelly sa kanyang selda, napansin niya ang ilang paggalaw sa labas, hiniling ng isang opisyal na tumayo siya at humarap sa dingding upang mailabas siya sa bilangguan para sa karagdagang pagtatanong. Ngunit si Kelly ay tumanggi. Pagkatapos ay sinubukan siyang kaladkarin ng 3 opisyal ngunit lumaban siya at nagbanta na papatayin ang isa sa mga opisyal. Inutusan sila ng pangunahing bida na umalis sa kanyang selda. Hindi nagtagal, isang marshal ng Amerika ang dumating sa kulungan at inanyayahan si Kelly na samahan sila. Binigyan si Kelly ng telepono kaya kinuha niya ito at nagsimulang magsalita. Kinausap siya ni Karen at hiniling na sumama sa marshal. Ang pangunahing tauhan ay sumama sa kanila para sa isang pagpupulong sa isang hindi pinangalanang organisasyon ng militar. Hinihiling sa kanya na sabihin sa kanila ang lihim na impormasyon na mayroon siya kaya inihayag niya ang pangalang Viktor Rykov. Sinabihan din siya na tukuyin ang litrato na kahawig ni Viktor, subalit ibinunyag sa kanila ni Agent Ritter na siya ay namatay na. Gayunpaman ay kinilala siya ni Kelly sa isa sa mga litrato. Nang maglaon, ipinaalam sa kanila ni Ritter na si Viktor ay isang espiya ng Russia na kasangkot sa iba't ibang aktibidad sa Amerika. Ipinaalam din niya sa kanila na matagal na itong target ng CIA, ngunit hindi nila siya nahuli kaya nagsalita ang kalihim na si Viktor ay nagtatago ngayon sa Russia. Hiniling ni Kelly na payagan siyang samahan ang pangkat upang mahuli ang lalaki, at sumang-ayon naman ang kalihim. Kasunod nito, naghahanda na ang kapitan na si Karen, Kelly, at ang kanyang mga tauhan na sumakay sa isang pampasaherong eroplano patungo sa Russia, nang dumating si Agent Ritter at sinabihan sila na magkita sila sa Moscow. Naghihinala si Kelly sa kanya kaya nagpasya siyang maging mas maingat sa ahente, kasunod nito ay sumakay na sina Karen at Kelly sa eroplano patungo sa Russia. Paglapit nila sa teritoryo ng Russian Federation, biglang hinarang ng Russian Air Force ang kanilang eroplano at hiniling sa kanila na lumapag sila agad sa paliparan ng Murmansk. Nang tumanggi ang piloto ay sinalakay ng mga Ruso ang pakpak ng kanilang eroplano kaya bumagsak ito sa dagat ng Barents at lumapag sa teritoryo ng Russia. Tinangka ni Kelly at ng iba pang pangkat na makatakas sa tubig, sila ay nagtago sa isang safe house sa Russia na nakaligtas sakay ng isang bangka. Pagkaraan ng ilang oras, naglakbay sila sa Murmansk patungo sa isa pang safe house, kung saan may binabalak si Ritter kasama ang 2 Ruso. Inakusahan ni Kelly si Ritter ng pagtataksil at pinilit siyang ibunyag ang kanyang tunay na motibo ngunit sinabi sa kanya ni Ritter na dumating siya pagkatapos ng pag-atake sa eroplano, at nang inakala nilang patay na sila, pumunta siya doon upang tapusin ang misyon ng pagdakip kay Viktor. Ipinaalam din niya sa kanya na inupahan niya ang 2 Ruso para gabayan sila patungo kay Viktor. Babarili na sana siya ni Kelly habang sinasakal nang dumating si Karen at nagmakaawa sa kanya na huminahon siya. Nakontrol ng bida ang kanyang emosyon, at kalaunan ay tumigil sa tangkang pagpatay sa ahente. Dinala sila ni Agent Ritter sa tinitirhan ni Viktor, pagdating nila doon ay natuklasan nila na ang mga bodyguard ni Viktor ay patay na. Nakita ni Kelly si Viktor na nakasuot ng suicide jacket at naghihintay sa kanila. Binati ni Viktor si Kelly at nagsalita na alam niya na si Kelly at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Russia upang patayin siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Viktor na hindi siya ang nagplanong patayin siya at ang kanyang buntis na asawa. Patuloy lang na nakikinig si Kelly habang sinasabi ni Viktor na silang dalawa ni Kelly ay parehas ang hangarin,
at may nagdala sa kanila doon upang patayin ang isa't isa. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Kelly na makinig sa kanya, ngunit pinindot na niya ang pindutan at pinasabog ang sarili. Pagkatapos ng pagsabog ay binaril ng isang sniper si Dallas na isa sa mga miyembro ng koponan ni Kelly. Nahihirapan silang tukuyin kung nasaan ang sniper, ngunit hindi nagtagal ay nalaman nila kung nasaan ito saka ito pinatay. Subalit isa pang sniper ang nagsimulang magpaputok sa kanila, at sa kalaunan ay nasubaybayan ni Karen at Kelly ang mga kaaway at napatay nila ang mga ito. Samantala, pinalibutan ng mga pulis at militar ng Russia ang residential complex kaya inutusan ni Kelly ang kanyang mga kasama na tumakbo sa likod ng gusali, habang siya ay babalik upang harapin ang mga pulis sa rooftop. Pinasabog niya ang isang aparato na ikinamatay ng maraming opisyal ng pulisya, habang ang kanyang mga kasama ay matagumpay na nakatakas sa gusali ng apartment sakay ng isang van. Naging abala ang mga kaaway kay Kelly habang ang iba ay tumetakas. Nakipaglaban din siya sa mga lalaking militar na dumarating upang hulihin siya sa hagdan ng apartment. Sa kalaunan ay nakatakas din ang bida, na nagkukunwari bilang isang hukbo ng Russia na may suot na maskara sa kanyang mukha. Susunod, dumating siya sa lugar kung nasaan ang kanyang kasama gamit ang sasakyang Ruso, at doon ay binati siya ni Karen saka pinasakay sa isang bangka. Siya ay mabilis na umalis sa Russia kasama ang kanyang natitirang miyembro ng koponan na sina Karen at Ritter. Tinanong ni Kelly ang ahente na si Ritter tungkol kay Victor at sa kanyang trabaho sa CIA, at sinabi sa kanya ni Ritter ang tungkol sa kanyang karera. Inutusan din siya ng ahente na magdala ng isang supot ng pera sa bangka, at pumunta kahit saang lugar sa mundo. Nangako din siya kay Kelly na magre-report na namatay siya sa operasyon sa tanggapan ng CIA, dahil doon ay pinasalamatan siya ni Kelly at humihingi ng paumanhin dahil napagkamalan siyang taksil dati. Makalipas ang ilang oras, nang ang kalihim ng depensa ay nasa banyo ng isang restaurant, lumitaw ang pangunahing tauhan. Hinarap niya ito sa kanyang tunay na motibo sa pagpapadala sa kanya sa Russia habang binabanggit ang mga pag-uusap tungkol kay Victor. Kinidnap siya ni Kelly sakay ng kanyang sasakyan nang hindi siya nakasagot at nagbanta si Kelly na papatayin ang kanyang pamilya kung hindi niya ibubunyag ang katotohanan. Sa wakas ay ipinaliwanag ng kalihim kung bakit niya siya itinalaga sa gawaing ito. Ipinapahiwatig niya na ang mga koneksyon ng Amerika at Russia ay dapat na limitado upang matulungan ang ekonomiya. Kasunod ng mga pangyayaring ito, mayroon silang sapat na dahilan upang pagbantaan ang mga mamamayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng digmaan. Sinabi pa niya na pinagsasama nito ang mamamayang Amerikano laban sa kanilang kalaban na bansang Russia. Sa kanya ibinunyag sa kanya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay mga decoy lamang. Sa makatuwid, binalak nilang pagsamahin silang lahat sa iisang lugar upang patayin ang isa't isa, at sa ganitong paraan ang mga pamahalaan ng parehong bansa ay hindi pinaghihinalaan ng anumang bagay. Ang pangunahing tauhan ay diretsyo na nagmaneho papunta sa ilog sa gitna ng kanyang pagsasalita upang lunurin ang kanyang sarili kasama ang kalihim, pagkatapos ay niligtas ni Karen si Kelly at inalis sa ilog. Ibinigay ni Kelly ang recorder na may mga naitalang impormasyon kasama ang mga komento ng kalihim sa CIA. Hinatid siya ni Karen sa airport at binigyan siya ng bagong pasaporte, at nakikiusap sa kanya na magsimulang muli gamit ang isang bagong pangalan at huwag siyang kakalimutan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!